Ay, Pilipinas, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa lahat po na nakikinig sa atin. Magandang araw po sa inyo. Alam mo, ka-coffee, pinaglalaruan tayo nito mga Duterte at ang Quad Committee, pinaglalaruan lang po yan. Dahil katatapos lang ng hearing nila dyan sa Quad Committee. At sabi ni Inday Sara Duterte, sinabi niya ito best actor daw po ang kanyang tatay. Best dramatic actor sa Quadcom hearing. Yan po yung sabi ni Inday Sara Duterte dito. Ano yan? Acting lang pala yan. Yung pag-aamba-amba ni Digong kay Laila de Lima, yung pag-aamba niya kay Trillanes, yung mga pagtaas siya ng boses, at yung pagsabi niya ng GOGO at kung ano pang masasamang salita, mga acting lang po yan. Para malihis lang ang issue na to, at para mag-perform lang, tunay na performance lang ang ginawa dyan ni Digong. Yung sasabihin niya na galit talaga siya sa droga, at kung ano pa man yan, acting lang pala yan. Ano ba to? Totoo ba? Seryoso ba si Inday Sara Duterte dito na sinasabihan niya na acting lang ito, na best actor si tatay niya? Totoo ba ito? O joke lang din? Di ba? Kasi, hindi dapat siya nagjo-joke ng ganyan kasi vice-presidente siya. So, anong iisipin na lang ng tao? Pinaglalaruan yung taong bayan. Kada appearance nila dyan, di nila siseryosohin. I-hearing yan sa Kongreso Hearing yan sa House of Representatives Dapat irerespeto mo yung pagdinig na yan Kasi kung sila mismo, vice-presidente, dating presidente, hindi irerespeto yung pagdinig na yan, ano pa yung ordinaryong tao? Ano na lang ang tingin sa hearing na yan ng Kongreso? The way itrato ng mga Duterte itong mga pagdinig na yan, sasabihin ng tao, di ganyan na lang din namin itrato yan kasi yung mga Duterte nga, ganyan nila itrato yung hearing na yan Naku po, ingat-ingat tayo dito ka-coffee sa mga magluluklok dito sa mga taong ito. Huwag iboto yung mga ganitong klase ng tao. Hindi yan deserve ng taong bayan na ang mga seryosong usapin ginagawang katatawanan. Ginagawang joke lang. Headline ng Abante ka-coffee at ang ilan pa pong pahayagan. Digong, Best Dramatic Actor sa Quadcom hearing. Sabi po ni Inday Sara Duterte. Grabe Tinawag ni Vice President Sara Duterte na Best Dramatic Actor ang performance ng kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay sa tokhang ng kanyang administrasyon. Hindi pala mga seryoso yan. Yung mga DDS na paniwalang-paniwala, ito para sa mga DDS din yan Yung mga tuwan-tuwa sila, paniwalang-paniwala sila na si Digong talaga, best president talaga dahil ipinaglalaban talaga, ayaw niya talaga sa mga krimen, ayaw niya talaga sa masasamang tao. Sabi ng boss ninyo, ni Sara Duterte, yan daw po acting lang. Best actor nga si Digong dyan. Sige, pagtanggol nyo pa yan. Grabe to Matatandaan, biglang dumating ang vice-presidente sa pagdinig ng komite noong Miyerkules, November 6. Kaya nga nandoon siya, pero nang inimbitahan siya, para dapat nandoon siya sa mga, parang November 20 ata, 20 or 21, magkakaroon po ng investigasyon dyan. Inimbitahan siya, nag-decline siya. Dito, hindi siya invited, nagpunta siya. Ano ba talaga? Anong klaseng tao itong vice-presidente natin? Bakit ganyan to mag-isip? Diba, ayon kay Sara, matapos ang pagdinig ay tinanong siya ng kanyang ama kaugnay sa performance umano nito sa committee hearing at sinagot niya na best dramatic actor ka. So sa totoong buhay, hindi talaga seryoso itong mga to. Acting lang pala yan. So anong gusto nilang iparating? Ang tao na isipin na lahat ng pinagsasabi ni Digong doon ay kasinungalingan lang. Ito ay isang performance lang. Ito ay isang acting lang. At hindi sila sincere sa mga pinagsasasabi nila. Yung sinasabi pa ni Digong na ginawa niya na ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng bansa ay acting lang din pala yan. Sa bagay, kung titingnan mo, sa tuwing may sasabihing seryoso si Digong, ang sasabihin ng kanyang mga kaalyado, tulad nila Bato de la Rosa, na nagjo-joke lang ang presidente. Sasabihin nila Panelo at ng kung sino pa man po mga kakampi nila, kapag may seryoso na at madidiin na si Digong, ang sasabihin nila, joke lang yan, naniwala naman kayo. O baka nga, consistent itong sinasabi ni Inday Sara Duterte sa sinasabi ng kanyang mga kaalyado, na acting lang ito at joke lang ang mga pinagsasasabi ni Digong kasi magdidiin sa sarili nila Hindi na dinitalye ni Vice Presidente kung bakit ganoon ang bansag niya sa kanyang ama at sa halip ay sinabi lamang nitong kayo na lang ang umintindi kung bakit. Nakita nyo naman ang ginagawa niya Ang labo nito mga tao na ito paano mo maintindihan? Hindi nyo ini-expound Hindi nyo ini-explain. Kayo lang nagkakaintindihan dyan. Kasi sasabihin ng mga DDS, ganyan yung mga probinsyano
Ganyan yung mga taga Davao, intindihin mo na lang. Paano nga maiintindihan? Alam ba ng tao kung anong klase kayo? Kung ganyan ba talaga? Anong ibig sabihin ng ganyan talaga? Di ba? Paliwanag ninyo. Kasi buhay ang pinag-uusapan dito, hindi naman ito joke eh. 6,000 katao ang nai-report na natsugi ninyo. At si Digong mismo ang umaamin na hinimok niya yung mga pulis na encourage na manlaban itong mga tao na to para matukhang matsugi. Maraming pulis ang natanggal sa serbisyo dahil sa utos ni Digong. Marami nakakulong ngayon. Tapos ginagawa niyong katatawanan yan, gagawin yung joke lang. Paano? Hindi kayo affected eh. Diba? Mga DDS, yung kampo ni Digong, hindi kayo affected. Kaya ang tingin niyo dito, joke lang yan. Hindi naman kayo yung isa sa pamilya ng 30,000 na natsugi eh. Kung kayo yung nandoon sa lagay ng mga pamilya na yon, matutuwa ka ba kung sasabihin lang na joke lang itong mga nangyayari? Tingin nyo joke, pero para sa mga biktima, hindi yan joke. Paglabag yan sa karapatang pantao, human rights yan, buhay ang kinitil. May mga inosenteng bata na nadamay. May mga estudyante na walang kamalay-malay na nadamay. Ang tingin niyo collateral damage. Sige nga, dapat nga magsisisi kayo dyan dahil may collateral damage, may mga inosenteng tao na nadamay, pero ginagawa nyo pa rin katatawanan. Ginagawa nyo pa rin joke lang ang lahat. Sa pagdinig ng Quadcom ay nag-init ang ulo ng dating Pangulo na humantong pa sa pag-amba nito, babatuhin ng mikropono si dating Senador Antonio Trillanes IV. O acting lang pala yun. Ang pinag-uusapan doon, yung bank account. Pinapapirma ng waiver, ng bank waiver. Itong si Digong para ipasilip yung kanyang bank account. Kasi sa record ni Trillanes, sa nakuha niyang record, may 2.4 billion pesos na naglabas-masok sa account ni Duterte nung siya ay alkalde pa lang ng Davao. Paano nakakuha ng ganyan kalaking pera yan? So para pa sinungalingan yan, ilabas mo yung transaction records ng yung bank account. Ayaw naman pumirma ni Digong, pero nag-acting-acting pa pala na aambahan nitong si Trillanes. At ngayon, sabi niya, magsasampa na ito ng kasong libelo. Libel case na ka-coffee ay sasampa kay Trillanes. Dahil sinisira daw po siya, sa paninirang puri daw ito. Akala ko ba joke lang? Ang gulo nito mga tayo tayo. Naghamon pa ang dating Pangulo na handa siyang lumagda ng waiver sa kanyang bank account pero kapalit nito ang pagsasampal niya kay Trillanes sa harap ng publiko. Gusto nga willing nga pero biglang umatras. May pagkakataon din na inambahan ng suntok ni Duterte si Laila de Lima na nakaupo sa kanyang tabi. Si Duterte ay nagpakulong kay de Lima dahil sa mga bintang na sangkot ito sa kasong illegal drug trade. Kalaunan ay pinawalang sala ng mga hukuman si de Lima sa mga isinampang kaso laban sa kanya. Isa pa nga sa pikon si Digong Ito, si Digong magaling din mangasar Actually, pang-asar niya, pinakulong niya nga si de Lima, di ba? Tapos nung si Trillanes, inaasar siya ni Trillanes, pikon naman siya. Magsasampa siya ng kaso ngayon. Tapos joke lang, hindi ko maintindihan talaga ito Actually, kawawa talaga itong si Digong The more na nag-a-appear ito publicly, the more na naglalabas ito ng mga interviews, nagkakaroon ng press conference, mas lalo siyang nasisira Kasi inconsistent na yung kanyang mga pinagsasasabi Kung pakinggan ninyo yung hearing ka-coffee, medyo mahaba-haba lang yung hearing na yan, 12 hours, makikita mo yung inconsistencies ni Digong. Napakarami niyang mga inconsistent statements. At binabara siya ng mga mambabatas doon sa mga inconsistencies niya. Siyempre, mga GDS naman, proud na proud, di ba? Best president ever, etc., etc., etc. Pero hindi nyo alam ginagawan joke lang yan. Nilinaw ni BP Sara na ang pagsugod niya sa Quadcom hearing ay dahil humingi umano ng tulong ang mga kasama ng kanyang ama. Hero pala si Sara dyan. Tinawagan pala siya. Humingi ng tulong sa kanya na tulungan sila dyan sa pagdalo ng tatay sa hearing na yan. Bakit hindi ba kaya ng tatay niya? Yung tindi-tindi ng tatay niya di ba? Hindi ba kaya? Kailangan pa ba ni Sara dyan? Usually kasi hindi siya nakikinig sa mga kasama niya. O biruin mo. Mga kaibigan niya na mismo yan. Dati niya mga opisyal yung kasama niya. Andiyan si Executive Secretary Mijaldea, si dating Dole Secretary Bello, andiyan pa si Attorney Delgra, andiyan si Panelo. Yung mga kasama niya, ibig sabihin, hindi pala pinapakinggan ni Digong. Usually daw hindi pinapakinggan ni Digong yan. Kung matitino yung pag-iisip ng mga tao na yan, na nakapalibot sa kanya, hindi pala pinapakinggan ni Digong. Di ba? Anong asahan mo kay Digong? So yung mga desisyon na yon, sa kanyang desisyon lang pala yan. Di pa paano kung yung tukhang ganyan yung nangyari? Sa kanyang desisyon lang pala yan. Posible na nag-consult siya sa kanyang mga kasamahan pero hindi niya pinakikinggan din. Desisyon niya lang yan. Kawawa naman yan.
Kung mali yung desisyon na yan, and yung tukhang, napatunayan na mali yung naging desisyon dyan, o tignan mo sino nagsuffer. Buti kung sila lang yung nagsuffer, hindi eh. Maraming pamilya ang nagsuffer. Yes, may mga natsugi na mga involved sa kalakaran ng ipinagbabawal na gamot, pero marami din po ang nadamay dahil sa programa na yan. Kung desisyon yan, mali niyang desisyon yan, dapat siyang managot yan. Yes, sinasabi niya, siya yung accountable. Naririnig natin yan. Siya yung accountable sa mga pangyayari niyan. Nakulong ba siya? Yung mga tauhan niya, nakakulong siya. Sabi niya, responsable siya. Fully responsible siya sa mga nangyari dyan sa kanyang tukhang. Nasaan siya ngayon? Enjoying his life. Vocal lang yan. Magkaiba yung sinasabi sa pinapanindigan. Diba? Kawawa rin yung mga pulis na nabiktima niya. Nagpaalam na ako na excuse na lang siya, but ayaw niya. Pero naniniwala naman siya noong sinabihan namin siya na kumain muna, ayon pa sa Vice Presidente. Iba tong mga tao na ito, hindi ko maintindihan bakit ganito yung style nitong mga to. Ewan ko lang, ba't marami pa rin mga DDS? Good luck na lang ang sukatan natin dyan sa 2028. Tandaan ninyo kung paano nila tratuhin ang mga mambabatas, paano nila tratuhin. Hindi lang naman House of Representatives yan eh. Yung Senado, ganyan din nila itrato yan eh. So kung galit kayo sa HOR kasi si Romualdez, galit kayo dyan, isipin ninyo ang Senado. O bakit ganyan din ang trato nila sa Senado? Sa madaling sabi, iisa yung kanilang pagtingin sa mga opisyal ng gobyerno without respect. Sila lang ang dapat na nire-respeto. Sila lang. May ownership. Kami dapat lang. Ganyan. Kami lang ang dapat nare-respeto at hindi sila. Tama ba yun? Pare-parehas kayo government officials eh. Walang monopoly. Sabi pa ni Barbers, hindi lang kayo yung nagsisilbi sa bayan. Lahat tayo nagsisilbi sa bayan. At may pananagutan din kayo dyan. Darating yung punto. Sabi nyo, sampahan ng kaso sa korte. Malapit na yan, ka-coffee. Hintay lang kayo dyan. Darating din yung kaso na yan sa korte na hinihintay ninyo. Sige, anong sa inyo dyan? I-comment po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Baka nasa YouTube po kayo, di pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, Pasuyo na lang ka-coffee. Please click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon. Kung kayo naman po ay nasa Facebook, Pasuyo na lang din ka-coffee, please like and follow sa Facebook. Ayan, nandiyan dyan sa taas, like and follow. At share na rin po itong video na to at like nyo na rin po yan kung kapapasok nyo lang po sa channel natin. Siya ako magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo, ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. At ang kapitayon. Bye-bye, everyone.